Bago po ang pasukan sa susunod na linggo, may mga namimili na ng mga murang school supplies at dyan po yan sa Divisoria at sa Baclaran. Pero, inflation is real din ba pagdating sa presyuhan? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Taon-taon Divisoria, Maynila ang punta ni Zaira para mamili ng school supplies para sa mga anak niyang nag-aaral. Mas mura kasi kumpara sa mall. Tatlo yung estudyante ko. Kapag bumili ako ng bultuwa, may chance na hindi ko mabili yung iba pa. Tulad ng uniform, ng bag. Ayon sa mga tindera sa Divisoria, mas mababa ang presyo nila sa ilang school supplies kumpara nung isang taon. Mas mura po kasi ngayon ang school supplies since mababa namin siya nakukuha. So kaya namin siya bigay na mas mababang presyo. Base sa nilabas na gabay ng Department of Trade and Industry na gabay sa pamimili ng school supplies, ang 80 leaves na writing at composition notebook dapat nasa 13 to 52 pesos. Sa spiral notebook, 14 to 49 pesos naman. Kung may tahi, hanggang 47 pesos. Ang intermediate pad, 22 pesos ang pinakamababang presyo. Ang kada piraso naman ng mga panulat, 12 to 18 pesos sa lapis at 3 to 21 pesos sa ballpen. 12 to 114 pesos naman ang crayons, depende sa rami ng laman kada box. Ang pambura, 8 to 20 pesos. Hanggang 69 pesos ang pantasa at hanggang 32 pesos ang ruler. Depende naman sa pwesto ang presyo ng school uniform. Sa pwesto ni Jimmy Manansala, hindi anya nagbago ang presyo. Medyo makakamura kapag dito sa bangketa lang. Pagka sa mall ka bibili, mga taas. Pinakamababa na yung 250. Dito, 200 lang. Sa Baclaran naman, namimili si Emily dahil mas malapit sa Cavite kung saan sila nakatira. 6,000 pesos ang budget niya para sa 3 apo. 2 bag, tapos yung mga uniform ng apo ko, 3 uniform, 3 short, 3 pants pa. Tapos may sando pa, may short pa, may boxer pa. Sa pwestong ito dito sa Baclaran, mas mababa ang presyo ng mga school supplies ngayon kumpara nung nakaraang taon. Mahigpit raw kasing kakumpetensya ang mga online sellers. Mas mura ngayon, hindi noong nakaraang taon. Dahil sa mababa ngayon yung kuha namin sa supplier. Mas gusto ko po yung personal ko siyang nakikita. Para kung may defect, kita mo na siya agad. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sa inaasang dagsa ng mahigit 28 milyong estudyante sa susunod na linggo, kamusta kaya ang classroom student ratio ng ilang pampublikong paaralan sa Metro Manila na may pinakamalaking populasyon? Nakatutok si Von Aquino. Isa sa may pinakamalaking populasyon ng mga estudyante sa Quezon City ang Commonwealth Elementary School. At sa paparating na school year, nadagdagan pa ang mga nag-enroll sa kanila sa kindergarten. Sa taya ng pamunuan, naabot sa 7,000 ang kanilang mga estudyante ngayong pasukan. Dahil dito, kinakailangan pa nila ng 2 silid-aralan. Sa ngayon, ang classroom to student ratio nila ay 1:20 to 25 sa kinder. 1:35 to 40 sa grades 1, 2 at 3 at 1:40 to 45 naman sa grades 4, 5 at 6. Meron po kasi mga rooms na maluwang, big rooms. Na kung i-divide po yun, magkakasya po yung 20 kinder pupils saka another 20 dun sa kabila, there's a division. Kaya kasya po yung 40 pupils, kinder pupils sa isang classroom. Sumulat na raw sila sa Department of Education para tayuan na lang ng gusali ang kanilang covered court. Hiling din nila na mabigyan ng laptop ang kanilang mga guro at mabigyan sila ng TV para makatulong sa kanilang lectures. Paggawa ng partition sa mga classroom din ang solusyon ng Bagong Silangan Elementary School na may pinakamalaking bilang ng mga estudyante sa Quezon City. Halos 9,000 ang kanilang enrolled students. Ang kanilang classroom to student ratio, 1:35 to 45 at 1:50. From grades 1 to grade 3, most of their classroom are partitioned. Pero yung grade 5 and grade 6, standard classroom yon. Ito yung covered court ng Bagong Silangan Elementary School na naisana ng kanilang pamunuan na makonvert bilang multipurpose building. Kapag daw kasi nangyari ito, magkakaroon sila ng 12 karagdagang classroom na makakatulong nila para naman mabawasan yung dami ng mga estudyante sa kada silid-aralan.
Kulang din daw sila ng 5 guro, pero nag-commit na nila ang DepEd na bibigyan sila ng karagdagang guro. Habang yung teacher ay wala pa, ang ginagawa namin ay nag-a-assign kami ng mga special teachers to handle those on leave or nakatransfer ng mga teachers. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DepEd kaugnay sa mga pangangailangan ng mga paaralan. Pero nauna na nilang sinabi na 9,000 classrooms ang inaasahan nilang matatapos ng DPWH ngayong taon. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.